Part 2 guys. Kasi wala na. Natutulog pa si Pera sa low interest. Sayang. Mas lalaki si Pera sa Maya with up to 14% interest. Halaki si Pera dito. Okay, I'm... Hi, Angelica. Hi. Oh my gosh, it is so nice to see you again. It's so great to be here to perform for ATT The Champions. I'm so excited. Next is Jax and comments. So Jax and All the ways of love lead us to where the flying high from the wings of love. Yes, you belong to me. Jax na sa Jax. Kumusta kaibigan? Kumusta kaibigan? Salamat sa pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps. Ngayong araw, ang ipapakita ko sa inyo ay ang Indian drama film na may pamagat na Like Stars on Earth na ikinalabas noong 2007. Simpleng buhay lang mayroon ng pamilya Awasti. Pagkatapos makaimusal ang padre de pamilya na si Nantisho, ay papasok na ito sa trabaho habang maiwan ang kanyang asawang si Maya para asikasuhin naman ang kanyang dalawang anak. Ang panganay na si Johan, palaging nagtatap sa kanilang klase at aktibo sa pagsali sa mga sports activities. Kasali siya sa gaganaping Interstate Tennis Championship. Samantalang ang pangalawa nilang anak na 8 years old, si Ishan, grade 3 student, hindi makikita ang interes sa pag-eskwela, likas na mapaglaro ang kanyang isipan sa kung ano-anong bagay. Kailangan ng kanyang ina na ibuhos ang pag-aasikaso dito para hindi ito malate sa eskwela. Kung sa ibang bata, excited sila at na-enjoy nila ang pagpasok ng eskwela. Pero para kay Ishan, ito ang lugar na ibig niyang iwasan, lalo na kapag dumating na ang kanyang guro at pabasahin na siya nito ng libro. Sa edad na iyon ni Ishan, ay hindi pa siya marunong magbasa at sumulat. Sinasabi ni Ishan na ang nababasa niya ay mga sumasayaw na letra. Napapatawa na lamang ang kanyang mga kaklase. Sa buong klase, si Ishan ang may pinakamababang marka, kahit sumigaw ang guro. Hindi pa rin maayos na nakakabasa ng mga salita si Ishan. Iniisip ng mga guro na matigas ang ulo at tamad mag-aral si Ishan. Kaya naman palagi din siyang napapalabas ng classroom hanggang matapos ang klase. Dahil para sa mga guro, nakakagulo lamang si Ishan at nasasayang ang oras ng ibang mga estudyante. Noong araw na iyon, tinaakot si Ishan ng kanyang mga kaklase dahil sa hindi siya nakagawang assignment sa kanilang math subject. Kaya bitbit ang kanyang bag lumabas siya ng eskwelahan. Gumala siya kung saan